Mga kapatid, pagpalain din ng Diyos sa umagang ito, pinagi niya mga pulong. Sa ngalan ni Jesus, amen. Makalingkod tayo mga kapatid. Mga kapatid, yung binasa natin, salita ito ni Kristo mismo. Kaya makakasigurado tayo na ito ay totoo. Makakasigurado tayo na ang salita ng Panginoon ay kamatuoran. Sabi pa nga ng Juan 17:17, pakabaraan na kami pinagin imo mga pulong. Ang imo pulong ay kamatuoran. Juan 17:17. Okay, ang salita ng Diyos ay paraan. Juan 17:17, ihalat hirang nga daha imo pinaagihan kamatuoran. An imo pulong amuan kamatuoran. So yung binasa natin mga kapatid kanina, totoo yun. Walang dagdag, walang bawas. Nasa sinasabi ng Panginoon, kung ano sa kuno nga espiritu gumawa sa mga tao, naglalakwat siya yun. Namiling iya mapapahuwayan. So yung masamang espiritu pala mga kapatid, meron ding utak yan. Meron ding sistema yan. Sinabi nga kanina sa binasa natin, nakatuya ang mamarangatuna. Mapahuway yan. Ngayon, waray nga ni iya maagian nga mamarangatuna o mapapahuwayan. Nabalik yang antuhan iya ginupyan nga tao. Makitaan na nga niya nga waray sulod o malimpyo na, ayos na, maghahanap siya ng 7 mas masamang espiritu pa. Iguupod niya ngan mag-uukoy hirang iton nga tao nga iya siya niya ginupyan. At sabi ng Panginoon, iton nga tao nga ginupyan ni masamang espiritu, ang iyang kabutangan han kaurihian na mas makaluluoy kontra siya niya nga buhay. So mga kapatid, anong nakikita natin sa aral na yan? Okay? Sabi ng Biblia, lahat ng tao na wala sa Panginoon ay masamang espiritu. Sabi ng Efeso 2. Okay? Bigyan natin ng aral to. Sa aral ng masamang espiritu, okay? Kung merong paraan ng espiritu, may gidagya masamang espiritu. At ito nga masamang espiritu, yan ay galing sa Yawa, na ang urog inuukay nito mga tao nga waray ang Ginoo. Efeso 2, tingnan natin dito. Efeso 2:1 hanggang 2. Efeso 2:1 hanggang 2. Sabi dito mga kapatid, adto anay mga patay kamo ha espiritu, tungudan iyo mga pagtalapas ng mga sala. So yung tao sa kanyang kasalanan, siya ay patay sa espiritu. So meron tayong kalugaling ng espiritu. May dalat espiritu nga patay. Pag sinabing patay, waray may himo, waray kinabuhi, at walang ginagawa yung taong patay yung espiritu kundi kasalanan. Ngayon, verse 2. Ano nangyayari sa nga tao? Ginsunod niyo hadto an maraot nga paagi ang kalibutan. Nagsugot kamo han punuan han espirituhanon nga mga gaong kay kahiluagan kay tasaan. An espiritu nga nagahadi han mga tao nga nalari sa Dios. So, automatic mga kapatid, kapag ang tao wala sa Diyos, ginahadian ito han masamang espiritu. Hindi mo na kailangan makakita ng taong puro bikas, nagwawala. Hindi mo na kailangan makakita ng taong na naglalaway, kagaya ng napapanood natin sa sinihan. Hindi mo na kailangan makakita ng taong hindi siya mahawakan ng maraming kalalakihan. Hindi mo na kailangan makita ng taong baliw para sabihin mo may masamang espiritu. Basta ang tao nalari sa Diyos. Tigam nito. Sabi ng Biblia sa verse 2 yan. Ayun o. Ang espiritu nga naghahadi han mga tao nga nalari sa Diyos. So karoy mga kapatid, bisan hinong nga tao nga ayaw sa Diyos, ayaw sa salita ng Diyos, bisan hinong nga bisan sigon pa natin nga buutan iton, may daniya maupay nga kinabuhi, basta ayaw niya sa Diyos, may da ito niya masamang espiritu. Ano yung bakit mga kapatid? Ito nga espiritu, verse 3. Okay? Sugod kita nga tanan ay iraad to anay, nga nag-uukoy kita sumalan aton lawas ng mga karegon. Nga naasay naton ginbuhat ang naaangay ang mga karegon ang aton kalugaringon, nga mga lawas nga una-una. Bisan sa meron kita nga itong nga tao buutan, bisan kita itong nga tao maupay kinabuhi, waray niya record sa barangay, waray niya kung ano-ano mga
masamang mga ginbuhat sa kinabuhi. Pero kung ito nga tao, sabi ng verse 3, nag-uukoy iya, sumalaan, lawas na niya karuegon, ginbuhat na naaangin mga karuegon. Yung lagi nasusunod sa kanya, sarili niya, sarili niya, sarili niya. Yun. At ayaw niya ng sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. Ayaw niya nun. Iyan ay taong na pinapananahanan ng masamang espiritu. Kaya, sa pagsunod sa Diyos mga kapatid, liliwanan tayo ng espiritu ng Diyos. That is why, sa pagkabati natin ng maupay nga sumat, kagaya ng atin na studihan kanina sa Sunday School, nung narinig mo yung gospel, narinig mo yung maupay nga sumat ang Ginoo, tumuod ka, iginpati ka imo ang barang espiritu. Binigyan ka ng Diyos niya. Yung masamang espiritu inalis at niliwanan in bago. Animo pagkamatadong kanan imo kalugaringon, ginliwanan ang pagkamatadong ang Ginoo. Magkaiba yun eh. Pwede ka maging matubid sa sarili mo at iba rin yung katuwiran ng Diyos. Kaya, hindi tayo naligtas pinagin aton mga ginbuhat. Pwede kita pagbasa. Verse 4. Ephesians 2 verse 4. Kundi labis ang pagkaluoy ang Diyos sa aton. Amen mga kapatid. Naluoy ang Diyos sa aton. Ngan labinan iya pagkikugma sa aton. Verse 5. Nga samtang mga patay pa kita sa espiritu, tungod na aton mga pagtalapas, ginbanhaw kita niya upod kan Kristo. Natalwas kamo tungod ang grasya ng Diyos. So, sa kaluwasan natin mga kapatid, binuhay ang espiritu natin, yung masamang espiritu inalis, niliwanan hin bagong espiritu nga tikaw sa Diyos. Gintalwas tayo, ginbanhawan natin ang espiritu. Verse 6, haaton pakikuusa kan Kristo Jesus, ginbanhaw kita upod haya, basi maghadi kita kaupod diya dito halangit. 7, ginbuhat ininiya pagpakita ang tanan nga tiarabot nga panahon han labi nga pagkadako niya grasya. Didahan gugma nga ginpakita niya haaton pinagi kan Kristo Jesus. 8, kay pinaagihin pagtuo na talwas kamo tungod ang grasya ng Diyos. So yung patay mo na espiritu ginbanhaw, amo ito nga nahimo nimo nga matuo kan Kristo. Kasi yung taong patay walang magagawa eh. Maliban na buhayin aniya. Kaya naluwas kita ang pagtuo mga kapatid, hindi tungodan imo pagtuo, kundi gintagan ka ng Diyos ng bagong buhay. Yung patay mong espiritu, binuhay ng Panginoon, asya ito na nahimo nimo nga magtuo kan Kristo. Kaya lahat ng ito mga kapatid, grasya aton ang Ginoo. Patayin kita magbasa. Diri ini, verse 8 muna tayo, kay pinaagihin pagtuo, natalwas kamo tungod ang grasya ng Diyos, diri ini iyo kalugalingon nga buhat. Amen. Kundi hatag gud la inihan Dios. 9. Waray gud niyo dinhi sa dang ipanambo. Tungod nga diri ini bungahan iyo kalugalingon nga mga buhat. Kaya mga kapatid ko, maliban na ang usa nga tawo kaluyan ng Dios, dili yang maluwas. Bisan nga magwinali tayo sa merkado, bisan nga inang lugar, kung ito nga tawo waray kaluyan Ginoo, na makaintindi siya sa mga pinasumatuwaray at may himo. Kasi tayo mga kapatid, tayo ay instrumento lamang. Kaya sa ating pag-aalaga sa Ginoo, permi natin igit sa sarig ha Ginoo tanang ating ibubuhat. Amo ito nga natutuman ang ginsiringan Biblia nga kun waray iya waray nat may himo. Kun waray iya waray nat may himo. Kaya bisan nag-aalagad tayo, permi natin igit sa sarig ha Ginoo nga lahat ng ginagawa natin buligan niya. Kaya sa kaligtasan mga kapatid, di na natin maintindihan nga daku-dakuan nga grasya ang ginhatag ng Diyos sa atin. Napatay tayo pero binuhay tayo ng Panginoon. At yung masamang espiritu, pinalayas niya at niliwanan niya ng banal na espiritu. Ipinatik niya. Ephesians 1:13. Andiyan din yan. Ngan amo liwat an mahitungod iyo. Han pakabati niyo han matuod nga mensahe, an maupay nga sumat. Nga nagdara ay iyo han kataluwasan. Nahimo kamo nga mga tawo ang Dios. Nagtuo kamo kan Kristo. Ngan ipinatik han Dios ita iyo an iya pagkatag-iya, pinaagihin paghatag iyo han iya ginsad nga Espiritu Santo. Yon. Doon nangyayari mga kapatid. Kaya hindi lang tayo basta inalisan ng masamang espiritu, kundi binigyan tayo ng banal na espiritu. Kaya pabalik tayo sa ating pinag-uusapan kanina mga kapatid, sa Lucas, yan sa Mateo.
umaalis yung masamang spirito. Pagbalik niya, waray sulod. Nai-gets niyo mga kapatid? Yung tao. Kaya doon mahalaga mga kapatid na may mensahe ang Diyos. Yung isang tao, pinayaan ng masamang spirito, pagbalik niya, waray sulod. Karesing mo, ano sa nga tao pwede iabayan ng masamang spirito? Natalimuhaon niya na dapat may spirito siya ng Diyos. Diri niya masusudlan balik kung may daniya sulod otro nga bago. Kaya, yung mga tumanggap sa Panginoon, kailangan magpatuloy. Hindi ibig sabihin na wala ka ng masamang spirito, hindi ka nababalikan yan. Kailangan lumalakas sa atin ang spirito ng Diyos. Kaya makikita natin yan sa Acts chapter 2. Punta natin. Kaya makarato kining abutang mga kapatid. Sapagkat nakikipag gumagawa tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Meron tayong gawain na hindi nakikitaan. Acts chapter 2. Okay? Verse 40. Acts chapter 2 verse 40. Ano nangyari? Acts chapter 2 verse 40. Nagangyo, nagwali si Pedro ng lima patitik. Ang sabi niya, nagangyo i Pedro hairang ng ginaaghat kira. Pinaagi indamo pa nga mga pulong nga nasiring. Talawas niyon iyo kalugaringon. Di kang hansirot nga maabot nga dahini nga magraot ng mga tao. 41 damo haira intin mo an iya mensahingan ginbunyagan ira. Amen ba mga kapatid? So yung mga tumuod, anong nangyari? Nabaw? Ismuhan. So laging ano yan, laging kasumpay ito. Hindi pwedeng sumampalataya ka lang na wala kang church. Sumpay. Mga 3,000 nga mga tao, nahidugangan po itong adlaw. Verse 42, ano nangyari? Ano nangyari sa 3,000? So verse 42, ngan, gingamit nira ang ira panahon in pag-aram ang mga gintuddo ang mga apostoles. Didahin minagkurugto nga pakikurusa ug didahin pakigangbitay hasasaro ngan ang mga pagampo. Yung mga tumanggap sa Panginoon nagpapatuloy. Hindi ka rin nga binayaan ka ng masamang espiritu. Okay na. You must know that Jesus Christ may aral sa atin. Na kung saan doon tayo dapat magpatuloy. At yan ang tigaman ng Kristohanan. John 8:41 and 42. Okay? John 8. Okay, mga Kristiyano noong panahon, na bunyagan nila, tumanggap sila sa Panginoon, nabautismuhan, patuloy. At the same sequence, amo gyapit na inabuo sa atin. Because we know that the Holy Spirit is teaching us. Alam natin na yung Holy Spirit na tututuro sa atin. Pinagihan mga parang ng pulunghan at ang ginawa. John 8:41. I'm sorry. 31 ngayon. 31. Hindi ngayon 41. 31. Okay? John 8:31. Sanglit nagsiring Jesus ngadtohan mga Hudiyo nga tinmuha iya. Sinasabi ito sa mga taong sumasampalataya sa kanya mga kapatid. Nga tinmuha na haiya. Kamo ang tinuod ko nga mga tinunaan kun may kondisyon. Kun tumanon niyo ang akon ikintutdo. 32. Ngan ibabaroan niyo an kamatuoran nga nan kamatuoran magtataluwas. Hayo. So, sa kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos mga kapatid, pupunuin tayo ng Panginoon ng kanyang Holy Spirit. Do not stop. Do not stop. Babayaan tayo ng masamang espiritu sa ating personal na buhay. Pero magpupumilit siya ng manggulo sa atin. Pero walang ibang makapagbalga ito maliban sa Ginoo. That is why we need to feel. Punuin natin yung sarili natin ng salita ng Diyos. Punuin natin ang sarili natin ng Espiritu ng Ginoo, pinagin niya mga tulong. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Mark chapter 5. Mark chapter 5. Meron ditong isang tao na pinalayas ng Panginoon. Ang
masamang espiritu na nagbubuya iya. Mark chapter 5 verse 1. Inmabot ira atabok hanlanaw han Galilea. Dito hantuna han mga taga-Gadara. Verse 2. Han pagkawas gudla ni Jesus han sakayan. So tumawid sila ng lanaw. Ang Panginoon natin hindi sumasakay hindi siya mahilig sa kabayo eh. Mahilig siya sa bangka. Verse 2. Han pagkawas gudla ni Jesus han sakayan, gintapo iya in taong nga tikang ang mga lungib nga lubnganan. Verse 3, may ada ini nga tawo maraot ng espiritu. Ngan dito iya pag-iino ko yan mga lubnganan. Waray gud nakakagapos iya in kadena. So ini nga tawo makusog-kusugan, may daniya kusog nga labaw normal nga tawo, aniya inuukyan kanan libingan gud. Verse 4, pakadamo nagapusan iya mga kamot ngan mga tiil. Kundi nauutudla ang mga kadena hakamot ngan an pandog hayati. Makusog iya inturo nga waray gud nakakahawi dayya. Verse 5, adlaw gabi nagsusudoy-sudoy iya ang mga lubnganan ngan ang mga puntod. Diba? Nagiginuliat nga nag-uunay hin pagsamad hay iya nga pinaagihan mga bato. Verse 6, tayaw iya han pakakita niya kan Jesus. Sanglit din malagan niya, hinmapa, atubangan ni Jesus. Nang ginmuliat, hinda ko nga tingog. Jesus, anak ang gilalabawi nga Dios. Ano ang imo karuyag buhato na akon? Nakikimaluoy ako ay imo, ayaw ako pagkastiguha. So itong marawag ng espiritu mga kapatid, nakakilala ka Ginoo. Tigam ni mga kapatid na yung masamang espiritu nakakilala sa Dios. Okay. Verse 8, ginyakan ininiya kay nagsiring Jesus sa iya. Marawag ng espiritu gawas ida hini nga tawo. 9, sangliit ginpakianahan niya ni Jesus. Hinoan imong ngaran binmato ng tawo. Panon an akon ngaran kay damo kami. So maring yung tao sa Ginoo naton. Ano nimong ngaran? Panon. Bakit kasi marami sila. So ganun pala yung masamang espiritu mga kapatid, damo ito nila pag nag-iukoy sa usa nga tawo. Verse 10, waray hiya humunong pakimaluhoy kan Jesus nga diri pagawson an maraot nga mga espiritu bidahi ito nga tuna. 11, may adat dako nga panon hin kababuyan nga naniningaon didahin hirani nga pungtod. 12, naghangyo kan Jesus an maglaot nga espiritu. Pasudla kami nga tuwan kababuyan. Sumulod no. 13, gintugutan ira ni Jesus. Ginmawas han tawo an maraot nga mga espiritu ngan kinmadtuhan kababuyan. So ito yung verse na ginagamit ng mga Muslim. Trivia lang. Ito yung ginagamit ng verse 5, sila hindi kumakain ng baboy kasi sinudlan daw ko ng masamang espiritu. Matitindi yung mga baptist kinakain natin yung masamang espiritu eh. Pag dilitsyon yan, wala masamang espiritu dyan. Pero ito yung ginagamit ng verse ng mga Muslim. Di kami kain baboy kay ito sudla ito masamang espiritu. Diba? Parang Indiano yata yung nagsalita, di ba? Ngayon, ano nangyari sa baboyan? May mga duha kayukot ang mga baboy nga nangangadlagan nga tuwan umpas. Duha kayukot, 2,000 nga baboy ang nahulog sa umpas. Nahulog nga to hanlanaw nga nagkalulumos. 14, nandadlagan dayon ang magmarangno ang kababoyan nga duha bungto. Ngan kaumhan hin pagsumat anay na po. Kinmadtuan mga tao pagkitahan anay na po. 15, din mao pira kan Jesus ngan kinmita hirahan tao nga may ada anay mga yawa. Nalingkod iya dili nalubas ngan maupay na kahimang raw ngan naadlok kira nga tanan. So naupay ini nga tao mga kapatid. May kahuman Ginoo magpalayas ng masamang espiritu. Pero ano yung napansin nyo sa tao? Naayos yung buhay niya. Hindi lang siya basta binayaan ng masamang espiritu, kundi nagkamay-ada niya bag-o nga pananaw sa kinabuhi. Nagkaroon siya ng tamang direksyon. Iba kasi yung binayaan ng masamang espiritu eh. Tsaka yung nagkaroon ka ng tamang
direksyon, pananaw, pagkakilala sa Panginoon. Verse 15, din mao pira kan Jesus ngan kinmita hira ang tao nga may adaanay mga yawa. Naling ko diya, diri nalubas ngan maupay na ikahimang raw. Nga nahadlok kira nga tanan. 16, nagsumat ang mga tao adto nakakita kung ano anay nabuhan tao nga sinangkayan in yawa ngan kababuyan. 17, sanglit ginhangyo nira Jesus ng kumawas ang iratuna. 18, anay sarakay na Jesus nakimaluoy ang tao nga iniwasan hin mga yawa nga anong iya ginhangyo. Pao dun iya. Meron siyang interes na bumunyog sa Ginoo. Meron siyang karuyagon na sumama sa Panginoon sa kanyang paglilingkod. Verse 19, waraya tugote. Kundi waray tumugot ti Jesus, lugod ginsring iya ni Jesus, uli ngadto imo panimalay. Ngan sumati hirahan ginbuhat ha imo han Ginoo, ngan iya kaluoy ha imo. Amen ba mga kapatid? Nagkaroon ng bagong direksyon. Kaya nung ligtas tayo ng Panginoon, excited tayo sabihin yung kaluwasan natin sa mga kaurupdan natin. Amen ba mga kapatid? Amen. Excited tayo sabihin yung kaluwasan natin sa mga sangkay nimo, sa iyong mga kaeskwela. Noong nakarang mga linggo, merong estudyante nagyakan ako, Pastor, papasalamat niyo ako Ginoo kasi pinapaatubang ako ni Ma'am sa prente na tutulugod ako in Bible. Sabi ko, Amen. Kasi nandun yung interest na i-share niya yung pagbabago sa kanya ng Panginoon. So, pagkita niyo mga kapatid, kailangan yung mga anak sa Ginoo huwag huminto. Bakit? Ang masamang espiritu may dalaga ito niya interest sa imo. Ngayon, hindi mo yan kayang labanan sa sarili mo. Kahit ako, di ko kaya yan eh. Maliban na ang espiritu ng Ginoo ang mag-iingat sa akin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amen mga kapatid. Hindi natin nakikita yung mga espiritu na yan, nag-aaway eh. Hindi. Pero meron yan. Ang binigay sa atin ng Diyos mga kapatid, kasulatan. Na yan ang magpapabigay sa atin ng kaunawaan sa mga prinsipyo ng Diyos na lalaban sa kaaway natin. Ngayon, verse 20. Verse 20. Mark 5:20. Ano nangyari sa tao? Inmuli ang tao nga nagsudoy iya ang Decapolis, nga nagsinumat ang ginbuhat ni Jesus sa iya. Dako ang pagipahusa aton nagpakabati ay purihin ng Diyos. O, di ba mga kapatid ko? Kaya, tigam ni may masamang espiritu pero hindi sila mananalo sa atin. Inuulit ko. Yung verse na inaral natin kaninang umaga. 1 John chapter 4 verse 4. Tignan natin. 1 John chapter 4 verse 4. 1 John chapter 4 verse 4. Oh. Kundi mga anak ko, kanang Diyos kamo. Amen ba mga kapatid? Ayun. Ngan gindaog niyo ang diri matuod nga mga manragna. Kay labaw pakagamhanan ang espiritu nga ada iyo. Kay ang espiritu nga ada ang mga tao nga kanang kalibutan. Mas gamhanan ang espiritu ang Ginoo kontra ang espiritu ang kalibutan. Kaya mga kapatid ko, tuloy lang. Padayon lang. May kalaban tayong hindi nakikita. At kung mga kapatid, magkaroon nga nito sa aton una-unahin pagruha-duha sa aton Ginoo, didahiya malipayon. Malipayan niyawa mga kapatid kapag nagdadalawang isip tayo sa Panginoon. Tuwang-tuwa siya niyan. Oh, makakalusot ako. Namiling kasi ang yawa ng lugar. Namiling iyahin pagkakataon na kung saan pwede niya tayo pwede na tayo i-discarril sa aton pag-aalagad. Punta natin sa Ephesians mga kapatid. Kaya hindi natin siya dapat bigyan ng pagkakataon sa ating mga kinabuhi. Sabi ng Bible sa English pa, neither give place to the devil.
Oh. Efeso 4:27. Mga kapatid, mga mahal kong mga kapatid sa lugar na ito, huwag nating pagbibigyan ang yawa na magkaroon ng parte sa ating mga buhay. Lagi nating pupunuin ang sarili natin ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4, verse 27. Sabi dito mga kapatid, ayaw pagtagihin higayon ang yawa. May kilang verse yan, pero malaman. Ayaw pagtagihin higayon ang yawa. Umagang umaga, babasahan ng Biblia, magdadasal ka. Pagkatanghali, magbasahan ng Biblia, magdasal ka. Pagkagabi, magbasahan ng Biblia, magdasal ka. Kung may pagkakataon na makapakinig ka ng salita ng Panginoon, gawan mo ng paraan na makapakinig ka. Kung may pagkakataon na may load ka, punta ka lang sa page natin, makinig ka ng mga pangangaral. Alam niyo mga kapatid, itong preaching na ito, bisan i-post natin to sa Facebook, alam ko buti at makikitahin. Sapagat yung pangangaral ng pastor, special yan para sa mga member. Tandaan yan. Yung pangangaral ng pastor, hindi para sa lahat ng tao. Ang pangangaral niya, special yan para sa mga tupa ng Diyos. Kasi yung kalagayan ng mga tao ng Diyos, iba yan sa kalagayan ng iba eh. Ay. Tandaan niya, yung minimensahe ng pastor sa isang simbahan, special yan. Kasi para yan sa mga tupa ng Diyos. Ngayon, may isang member na nasabi sa akin isang araw, Pastor, paano kaya kung meron magkaroon ka ng mag-reels ka kada araw? Kagaya ng ginagawa ng ibang, yun, pwede pa yun. Ituturo natin kaligtasan. Magbibideo tayo dito. Pero yung pangangaral ng pastor, special yan para sa mga tupa ng Diyos. Kaya, bisan nagpo-post si Sister Bish na sa page natin, alam ko kung di na manonood nun. Kasi, kung ang mga tao nga di rin at member, magkikitaan to, hindi nila maintindihan. Kasi iba tayo ng kalagayan sa nila eh. I guess niya. O parang, yung teacher ng college, hindi siya maintindihan ng estudyante sa grade 1. I-gets niya? Kasi magkaiba sila ng kaputangan eh. So, ganun din sa pangangaral na mensahe. Kung naan tupa ng Diyos, kung ano sa nga tao na nginanglan sa mensahe, mamiling ka paging ang makabati ka. Kasi yung pastor mo, pinagdadasal ka lagi niya. Si pastor hindi siya labas sa yung meron sila tawag na residential pastor. Yun. Yung residential pastor, overview niya yung lahat ng mga kapatid. Bago siya mag-preach, pag-pray niya lahat ng mga kapatiran. Ngayon, yung mensahe, sasakto yun. Sasakto yun. Hindi pwedeng hindi sumakto yan. Meron at merong gagawin yan sa buhay ng mga makakapakinig. Kaya mga kapatid ko, tuloy lang tayo sa salita ng Diyos. Meron tayong kalaban na hindi nakikita. Huwag niyong hayaan na naiwas la ito nga dili ka muna susundan ng pulong sa Ginoo. Sabagat bisan anak na tayo sa Ginoo, dako lagi posibilidad nga manggulo sa atin ng yawa. Amin ba mga kapatid? Habang nasa daigdig pa tayo, dako posibilidad nga guluhin tayo ng yawa. Ngayon, kung walang salita ng Diyos, ano mangyayari sa atin? We need to be strong sa salita ng Diyos. Kaya kailangan ng pastor hindi para hubog eh. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit mga kapatid? Yung pastor kailangan hindi para hubog. Paano kung may lumapit sa kanya manghingi ng payo? Kung wala hiya sa maupay nga panuna-una. Paano kung may gawain na dapat gawin? Yung pastor para hubog. Kaya isa yan sa nagiging requirements sa isang nagpapastor. Kailangan hindi siya para hubog. So bagat kailangan sa gawain makusog ngan malusog ang naton panunahon bisan pa paano. Ang pagiging hubog mga kapatid, gintatagan mo ang yawa na gumiyo sa imo na di mo nalalaman. Totoo yan. O, anong sinasabi ng mga nakabuntis ng hubog? Di ko alam eh. May nangyari pala eh. O bakit? Hubog eh. O ba?
Oh. Kinabukasan ito na ihapresuhan. Di niya alam kung anong kaso niya. Bakit? Hubog ko na iya eh. Yung pala nakapusil na pala siya, nakapaksak na pala siya. Bakit? Hubog eh. So ganun din sa mga Kristiyano. Paano ka magiging makakagawa ka ng mga operation kung pero may kahubog? Nakikita niyo mga kapatid? Kaya sabi ng Biblia sa atin sa Ephesians kanina, Ephesians chapter 5, tingnan natin dito. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Sabi natin, Ephesians 5. Kaya sa mga men natin, hindi ko ina-advise na mag-inom kayo. Kailangan kayo ng pamilya niyo. Sa mga men natin, hindi ko ina-advise na mag-inom kayo. Sapagkat, sa anumang oras, gagawa kayo ng desisyon. At lalong-lalo na kailangan kayo ng simbahan natin. Sa mga men natin. Kailangan natin sa mga men magagaling sa Biblia. Sapagkat iingatan natin yung mga kababayan. Iingatan natin ng mga kababayan, lalo na yung mga bata. We need men na malakas sa salita ng Diyos. Ephesians 5, tingnan natin dito. Verse 18. Ayaw gud kamo paghubog in pino, kay makakadaot iniya iyo, kundi mapuno lugod kamuhan, Espiritu. Verse 19. Magyakan kamuhin, mga pulong, ang mga salmos, mga himno, ngan baraan nga mga karantaon. Magkanta kamuhin mga himno, ngan mga salmo, ngadto ang Ginoo, upodhin pagdayo kayo kasing-kasing. Amin ba mga kapatid ko? Sana may nakuha tayong araw ng umaga. Nga nabasa natin kanina, kung mabalik nga niya, magdadala pahiyahin, pira. Pito, mas maraot pa. Kaya we need to continue sa salita ng Diyos. Amen ba mga kapatid ko? May kalaban tayong hindi nakikita, pero ang Ginoo, mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ng binasa natin kanina, mas gamhanan ang Espiritu na nakaukuya iyo. Kailangan may nakaukuya iyo. Kay mas labaw itong kagamhanan kontra ang Espiritu nga nakakalibutan. Nakabalik ko, tuloy lang. Iingatan tayo ng Diyos. Kung niligtas tayo ng Panginoon, may tuyog at niya nga dalhin tayo sa langit. We need to continue sa salita ng Panginoon. Sana ipinagpala tayo ng mensahe. Ang dasal tayo.